Welcome to News 5 Everywhere. Hapon at 3 ng Mayo, nagulantang ang mga residente ng Barangay Kabayawasan sa Paniki, Tarlac nang bayuhin sila ng isang puwersa na nag-aalimpuyo sa galit. Sinubukan nilang harapin ang kalaban, pero bigo sila nang mabilis itong tumakas at humupa. Lingid sa kanilang kaalaman, ang kalabang hindi na nagpakita ay isa palang malaking buhawi. Oh my God! Noong nakarang Huwebes, isang malakas na puwersa ang bumayo sa hilagang bahagi ng Texas sa Estados Unidos. 6 ang patay at 7 pang pinaghahanap hanggang ngayon. Pero nauna na pala itong dumapo sa Pilipinas noong 3 ng Mayo, kung saan daang-daang mga puno ang nabuwal at mga bahay ang nawasak sa Sitio Kabayawasan sa bayan ng Paniki sa Tarlac. Isang pamilya o klima sa mga nabiktima ng dilubyong tumama sa kanilang lugar. Nung dumating po ng tanghalian po, yun, medyo kumulimlim na po dyan sa may banda po dyan. Tapos nung mga 1 to 2 po siguro, yun, medyo humangin-hangin na po siya. Talagang lumakas na po ng lumakas. Maririnig mo po talaga na talagang malakas na malakas. Ang inakalang pagsusungit ng panahon, isa na palang buhawi na tumangay sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang akala po namin talagang karaniwang ulan lang po, hangin yun, na hindi po namin akalain na buhawi. Parang may usok nga po yun, tapos yung dingding namin po, nakita ko po talagang natatanggal na po. Tapos ano na po, biglaan na lang po, tinangay yung bahay namin, tatalapan na po kami mag-asawa, hindi na po namin alam kung paano po nabuhat yung bahay namin. Sandali lang po yun, parang duman lang po siya. Nawala po lahat sa isang iglap lang po. Nito lang pagpasok ng Mayo, 3 magkakasunod na insidente ng buhawi ang gumimbal sa magkakahiwalay na bayan sa hilagang Luzon. Sa Paniki, Tarlac, Orion, Bataan, at ito lang nakarang Martes sa bayan naman ng Santa Catalina sa Ilocos Sur. Sa video na kuha ng isang residente, mula sa kalapit na barangay makikita ang dahan-dahang paglakas ng ulan na may kasamang kulog at hangin. Mistunay tipikal na samalang na panahon ang ibinabadyahan nito. Pero sa loob lang ng 1 minuto, halos lamunin na nag-aalimpuyo yung hangin ang buong paligid. Animoy may namuo na rin makapal na usok mula sa ulap na bumalot sa mga kabahayan. At sa loob lang ng 3 minuto, nagawa nitong salantahin ang malaking bahagi ng lugar. Wala raw sa hinagap ng mga kinauukulan na posible mangyari ito sa kanilang nasasakupan. Nakakapangilabot po dahil ito po yung kauna-unahan na mini tornado na nangyari dito sa bayan ng Paniki. Wala po pa kaming training na attendan tungkol dito para kung paano, maski pa paano, mapaghandaan po sana namin. Base sa paunang tala, umabot sa 58 pamilya ang naapektuhan sa sakuna. Dahil sa pagkakataong ito, walang nakapaghanda. Lahat walang nagawa. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, nabubuo ang isang malaking buhawi dahil sa nagsama-samang puwersa ng malalakas na hangin mula sa iba't ibang direksyon. Yung thunderstorm kasi, maraming mga malalakas ng hangin sa loob ng ulap. Yung sa loob ng ulap na yon, may hangin na pataas, may hangin pababa. Yung density ng air na mismo ay bumibigat. Pagbaba niya, may nasalubong siyang hangin na pataas. Mabilis siya, kaya iikot yan. So pag ikot niya, nagkakaroon ng parang column. Isang malakas na hangin pataas, ang tawag natin updraft. Malakas na hangin pataas para matulak yung column na yan, may tayo. Tayo niya, makikita niyo may mamatos dyan, bababa na yan. So yun ang tornado. Aminado ang ahensya na hindi sigurado ang mga indikasyong nasasagap ng kanilang mga aparato, kaya't nahihirapan silang tukuyin kung may parating na buhawi. Possible magkaroon ng tornado sa observation. So kahit na wala ka doon sa lugar na yon, yung radar, mabibigyan niyang observation sa mga lugar na wala tayong mga police station. Pero malaking tanong na marami, bakit nangyayari ito sa panahon ng tag-init? Para silang nagpo-produce ng moisture
na panahon ng tag-ulan at tag-init, meron din thunderstorm din yan. Ting walang pinipili yan. As long as may karoon kang thunderstorm, naka-monitor ka na tingnan mo na yung lugar na itong thunderstorm, may posible ba magkaroon ng tornado. Kinumpirma rin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa Rescue 5. Hindi sapat ang kakayahan ng gobyerno para bantayan ang ganitong klaseng kalamidad. Based lang din tayo sa reports from our field. And mayroon nga pangilan-ilan and supposed to be recorded to mga to. But we are relying sa pag-asa on our records. Yung tornado, kung may na-report lang, doon lang natin malalaman. And for all we know, may mga nangyayari pala sa iba't ibang parte ng Pilipinas, but hindi nakakarating sa atin. Hindi pa rin makapaniwala ang pamilya Ocliva sa bilis ng mga pangyayari. Pero hirap man silang bumangon mula sa pagkakalugmok. Sinisimulan na lang unti-unting buuin ang mga nawasak na pangarap. Akala po namin sa TV lang pumapapal, pero totoo po pala. Nangyari na po sa amin. Sa tagal-tagal po namin nakatira dito, ngayon lang po nangyari sa amin ito. Mahirap po talaga magtiwala sa sarili kasi tiwala po ako sa sarili ko na wala pong mangyayari sa amin. Para maiwasan ang mga pinsalang maaaring naidulot ng buhawi, narito ang mga dapat nating tandaan. Kung nasa loob ng isang bahay o opisina, manatili lang sa isang lugar na may matibay at konkretong pundasyon. Iwasan ang mga parte na gawa sa salamin, kabilang na ang mga bintana. Habang nasa labas ng bahay at nagmamaneho, dali-daling lisanin ang sasakyan at maghanap ng isang ligtas na lugar. Sa mga ganitong klase ng kalamidad, malaking bagay na laging maging handa. Dahil walang pinipiling lugar o panahon ang hagupit na malakas na buhawi, mas mainam na tapatan ito ng sapat na kaalaman at iba yung pag-iingat. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.